Diyos ang aton pagatunan karon. Uy, galipod eh. Giuluhan siya, Lord, give me a new name. Ginoo, hatagi ako sing bag-ong ngalan. Kabalo ka mo mga utod, kung ikaw Pilipino, no? Halin ka diri sa Pilipinas, pangaran mo si Pedro. Sunod, apelido mo Batos, pag-abot mo sa Amerika, sinong aran mo? Peterbilt. Bago, no? Abang sa Biblia, mga kabyanan, kamakulturan, kinahanglan kita pangalanan sa Ginoo sa isa ka bag-o nga ngalan. Samtang kita nagapakig-upod sa aton pangaw padulong sa ginharian sa mga langit. Siling diri, God offers not just forgiveness, but a new name, a new character, and a new life. Ang Ginoo mag-offer sa aton mga utod sa isa ka bag-ong mga ngalan, dayon sa isa ka bag-ong karakter, mga kauturan. Na bag-ong karakter, tungod kay walay tawo nga makasulod sa ginharian sa mga langit kung hindi na bag-o ang iyang kinabuhi. Kaya natong kinabuhi karon sa kinaraya pa, masyado kasarawayon mga utod. So kung gusto kita makasunod sa ginharian sa mga langit, kinahanglan nga ini siya mabag-o mga kabyanan. Yari ang teksto na gusto naton ipasangkop sa aton tanan. Siling sa pinadayag kong Revelation 2 verse 17, he was an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone on the stone, a new name written which no one knows except who receives it. Duha ka mga punto, mga utod, ang ihatag sa Ginoo sa aton. Sa mga tao nga siling panyadiri, ang may igdulongog, magpamati siya sang ginasilin sa mga iglesia. Siling paniya, siya nga nagmadinaogod, hatagan ko siya sing manna nga tinatag. Sino kita niyo manna? Kita niyo ay? Aton makita di ano gani? Pamana. Pero hindi mana. Ang mana, istoryahan anay ka mo, sa original sina, naghalin ina siya dito sa panahon sa Israelites. Ano man yun? Sa dira nga katawhan sa Dios, gikan sa Egypt na naulipon sila sa 430 ka mga tuig, sa katapusan ginpagwa sila sang kataw, pagwa sila sang Ginoo nga ilang Dios. Sang pagpagwa sa ila sang Ginoo nga ilang Dios, dinali-dali ito mga kabyanan. Inapuran ni Paraon. Kinanaamo sang tanggalak, nagahimos sila malakat. Siling sa Biblia, ang ibang sadtuya, nagabagdong pa. Medyo gurang-gurang kintindik bagdong, kabataan mo kintindi niya. Sa una, uso ng patadyong lang niya. Ang uhon mo kaya patadyong, ibutang mo doon ka dyan, ha? Ang ginadara mo, kabagdong pa sila. Siguro may bansag to nga ginaluto nila, ay lagdos pa. Lakat pakadto sa Israel. Pero hinundumin ninyo, tugod siyang pagkabagulbulan, nagdugay sila. Pag-abot nila dito sa kamingawan mo ay si mga tao, pamangkoton ko kamo, piragid tinir, kandang dala, kapagkakan, aber? Hindi magdugay to, dali lang to. So, ang Diyos nagpaulan sa ilasing mana. Paulanan sila sing mana.
ang mana mga kauturan, siling sa balang kasulatan, hindi ito basta-bastang tinapay. At nakakita ka natin, di ba? Sa Artusurok ka, amot ang mga ihang ko, ay man sa panahon nagkadto ko sa Davao, nagkadto ko to sa may Bridtok, malahaw. Pero kung ganito, inang US kampanye, singko maayon ni, bakal tinapay darton sa mga ako. O, pag sila ito dito, ang tinapay daw, amo kanya kadako, si tinta ng bili. Di ba? Mahal-mahal mo ka diba? Pero ginbakal lang. Pero mga utod, ang mana naging taongan sa Diyos sa katawhan sa Israel, hindi ko halin sa Bridtok. Halin sa langit. Siling pa, kalangon ako sa manulunda sa Diyos. Kasi, anghel, sa ginawa mo itong nakahang, gintaungan ang mana para sa ila. At ang sa tapos na sila nakatabok na dito sa tuntasan saan, nagsagod ang katawhan sa Israel, kag nauntat ang mana. Ang pamangko. Na ang Biblia sa Revelation, gikan dito sa pagwa sa Israel, pakanto sa Revelation, linibo katuig na gigan. Pero ang Biblia, ang manulunda sa Diyos, naghambal dito sa kay Juan, nga may tinago nga mana. Buot sing ganon mga utod, hindi ato iya literal nga mana. Ang buot sing ganon sang Ginoo sa iyang panahon, ginhambal diri nga spiritual mana. Hindi to literal na sa panahon sa New Testament, kag sa aton karon kay siling pa may ihatag ang Ginoo nga mana sa katapusan sa mga tao nga nagmadinaogon. Botsing ganon, ihatag to sa inyo, sa akon, sa kondisyon nga ano ba? Nagmadaogon. Botsing ganon, hindi tanan na nakadawat nga hatagan sini, hindi tanan nga tao. Only the victorious nga mga tao. Mga madinaogon nga tao, mga kautoran. Dayon ang Biblia nagasiling, hatagan ko man siya sang bato nga nasulatan sang iya nga bago nga lang nga wala sing makabasa luwas sa iya sa ginhatagan nga ang amo sina ang siling sa balang kasulatan. Mga utod, sister, si brother, bisan imo asawa, bisan imo nga bana, way kay balo kung sino ikaw. Kilanaan niya, mahalan mo. Kita niya, gwapo ka. Pero way sing tao na makabasa sang kasing-kasing sang iya isig katao. Una nga silig sa balang kasulatan, hatagan siya sing bato. Ang bato, mga utod, nagasimbolo ako sa karakter sa tao. Karakter. Dumdumo naton, karakter ang buot sing ganon. Agod nga kita matagan sang bagong identity. Identity, utod, kung na siya. Dalong-dalong na pagkahambal, pero kung intindihan mo, ang isa ka tao, makilala sa iyang identity, mamangkot siya, sino na si Juan? Si Juan? Sa doon na ka para utang. Maya ka na mag-utang, pero hindi ka talo magbayad, that is his or her identity. Pero magkota, dito si Juan ang matuma, dito tayo tao, ay tama at naka, why kagit bulon magamo, ano why kagit bulon ka na, ikaw lang bulaan na. Correct? Ano pag itong klase ka tao isa? Ato yung klase ka tao, maayo gito. Kay man, parapitan mo, why sing damo, reklamo.
Ini preskiban, perapitan mo, tawaan ka man tuod, hatagan ka man tuod, tamanan ka sa kalibong istorya, daw hindi mo matulan, ginhatag na kung identity man ito. Revelation 2:17, the new name in Revelation 2:17 symbolizes a transformed godly character. Ano ko no? Ang bagong pangalan sa Revelation na utod, nagkahulugan ini sa nag-transform na karakter. Ang pulong transform, nagapaintindi sa atin nga kung sa karon o kung sa una, sa duti mo ka, kung sa kinaraya sa duti mo kahaso, pero tungod kay ginhapagan ka sang Ginoo sang bagong identity, karon tama ka ng kabuot. Amo nang buot sing ganon mga kautora. Nakadumdum ko kay Jacob. Si Jacob ng otot, ang tatay sa mga Israelites. Ang tanang ng mga Israelites, halin to kay Jacob. No? Halin kay Jacob. Pero kung baliko di mo ang istorya ni Jacob, kung ano siya na klase sa tao, dira ni mo maintindihan ang ginatawag nga na-transform na Ginoo. Si Jacob, siling pa, supplanter or deceiver. Genesis 32 verse 27. Kay numdum ka mo, nga sa duha ka makutot, si Jacob kag si Esau. Si Jacob manghod, si Esau magulang. Kapid to sila. Tiya nag-unagwa si Esau. Nagsunod si Jacob. Buot ang balon, sa ilang panahon ito, dako ang bintahi sang magulang. Para nobli ang istoryahan, laban es magulang. Pero limbungan ni Jacob, nakuha niya ang pagkapanganay. Sunod si Esau, nagkadto kay Jacob, mangayo pagkaan, siling Jacob, mangayo ako na, kung ginhawak ka luto, mangayo ka lang. Kung gusto mo, tagang ikaw, pero ibaligyan na yung imong pagkapanganay, kaya importante ang pagkapanganay. Dito, masili isa, noon, kung ang pagkapanganay nga mo siya abdo na hukbutong, wala mga tao, wala nga ay wala kita sa ginatawag nga panglantaw sa orihe. Dumdum mo dis Mindanao mga otot, may mga malang nga tag 20 hektaryas na nakuha ng lupa. Pero kay tanaw-tanaw na, yabaw, mga hamur-awon, anhun, tadyang mga hamur-awon, di baligyan, ang isa hektarya, isa kasingko, tag sa bilog karbaw. Why balat panglantaw sa unahan? Si Jacob o kung si Esau, amusina ang iyang panglantaw. So, nadayaan siya ni Jacob. Ang uganan ni Jacob, gindayaan naman ni Jacob. Botsing ganon, ang kinabuhi ni Jacob, nagkinabuhi siya nga puros tanan dinaya. Pero nag-abot ang panahon. Si Jacob, nakadiscover silang kogalingon na siya galito man kalayo sa Diyos. Ang kinanami ni Jacob kay iyang kinkilala ang iyang pagkamakasasala. Ano ang pinakamaayo mga kauturan? Inakilalahan mo ba na ikaw makasasala? Hindi ka magsiling nga ako tama, kita ko katarong. Hindi mo sina. Si Jacob, kinkilala niya niya kagaling na tuman ka makasasala. Sa diha nga nagpauli na siya dito sa ilagin, sugata siya ni Esau na may 400 ka masudad. Samantala ang ugalang nagalagas na perte ka damo ang soldado. Si Jacob sa tumatong nga sa sining panahon si Jacob naglibog siya. Hindi siya makaagi dire sa piha kay bukid. Kung nag-atras siya si uganan na ara dito, kung magabanti ara dito si Esau. Ang ginhimo ni Jacob, abyan ka ba ito? Kag amuman ang dapat natong himuon. Nagluhod si Jacob sa pagpangayo sing bulig sa Dios. Sa tanan naton nga mga problema sa kinabuhi,
sa atong kinabuhi. Way natasing dangpan nga mahimo pa nga makahatag sa aton sing kasiguruhan sa kaluwasan, kundi ang pagluhod at tubangan sa Dios. Ang record na kasugid sa ato nga santang si Jacob nangamuyo, ang Diyos nagpadala siyang manulunda sabat sa pangamuyo ni Jacob. Pero hindi silingot sing ganon nga gitkuhit-kuhit na manalagna, manutunda ang Jacob, okay na pangamuyo mo, no? Si Jacob mga utod, gindumog ka manulunda. Dumog sila eh. Kung si Jacob, daw masiling kita nga, daw antikin niyo man si Jacob. Ay manrugdo sa antikin durot na hanumog. Pero hindi man antikin niyo sa Jacob. Ha? Hindi man na. Asi dumog! Hindi numugay. Asi Jacob, maimagini mo ang balhas ni Jacob, so hindi basta-basta. Manulunda ang iyang kalaban. Apan mga utod, ang manulunda sa Diyos, why makapirdi ka ako? Why dito ito perde? Ginpakita sang Ginoo ang iyang dako magugma kaya ko. Ay kung tutudon ka manulunda sa kapitik manulunda, ay, ginagto sa kuman, patay eh. Pero wala. Sang uli siling sa manulunda, buhi ako. Siling ni Jacob, hindi ka kapagbuhian. Mentras na hindi nimo ko panalanginan. Siling sa manulunda sa Ginoo sa iya nan sino ang imong pangalan. Siling sa manulunda o sa ni Jacob, Jacob ang akong pangalan. Dayon siling sa manulunda, di ka natawgon Jacob. Pagkanami, no? Ang unang pangalan Jacob. Siling sa manulunda sa Diyos, hindi ka natawgon na Jacob, kundi tawgon ka ano? Israel. Israel, siling sa manulunda sa Ginoo, kay ikaw nakigdumog sa Diyos, kag sa mga tao, kag nagmadinaogon ka. Duha ka punto ang gindaog ni Jacob mga utod. Una, nakigdumog siya sa Diyos. Ang buot sing ganon sa teksto makuturan amo, nga ginula ni Jacob ang tanan niyang kaluyahon. Giula ni Jacob ang tanan niyang kapakiyasan sa kinabuhi. Gintuad ni Jacob ang iya tanan kahigwan sa iyang kinabuhi at tubangan sa Dios. Kay man mga utod, why nasing liwang makaintindi kanimo, makaintindi sa akon, luwas sa Diyos. Ano imong kaluya, isugid mo sa kaparehas mo? Ahay, anon ka? Libakon ka pa. Ano man ang imong kaluyahon, ginagsugid ka sa parehas mo, ang kaluyahon mo, isa kabilog, pagsugid mo, pag-abot sa ibang sinako na. Si Jacob, ginula niya ang iyang kaluyahon sa tubangan sa Diyos. Kay si Jacob, nakahibalo nga ang iyang Diyos sa ilagad, isa ka Diyos nga matinumanon mga kauturan ka mga kabyan. Ikaduha siling sa manulunda, nagmadinaogon ikaw sa mga tao. Anong botsing ganon sa manulunda sa kay Jacob? Una, nagmadinaogon sa Diyos. Ikaduha, nagmadinaogon sa mga tao. Buot sing ganon sa manulunda sa Ginoo nga si Jacob, sa iyang pagbalik sa pag-alagad sa Ginoo mga kauturan, way niya ginsapat anuman ihambal sa mga tao sa iyo. Ito yung point. Way niya ginsapat anuman ang komentaryo sa iyo. Ay man mga utod, sa atong panahon, kaangay sa panahon ni Jacob, kung imo sapakan ang mga tao, hindi hagid kadangat sa kaluwasan bayan. Kay man, ang yawa hindi gusto nga ikaw magdawat sa Ginoo. Ang yawa gusto ang tao prisuhon mga utod. Kag ang buhaton sang yawa nga instrumento agud ang tao ni makapalapit sa Dios,
ang parihas nga tao. Siling dayon ng yawa, si Juan Panana, ay sige na katambong dito sa life-changing seminar. Palas ayana, ito o di, ibang tao si, ano man tinyuman, sige maputok matis magistaman. Di ba? Sagi ka mo pamati dito, pero mga otod, siya po pwede din sa pati. Ang importante makuturan na mahibalaan natin ang kamaturan. Amo na siya. Kung ano ka mo karon, amo mo ako sa una. Pero sa sarili ko sa una otod, high school lang ko. Galibog ya ulo ko. Kung maluwas ko. Sabi ninyo, sa amon, Rizal ito, kada Semana Santa may sarili kami na balay-balay. Siya man na. Ano? Siyang estasyon. May balay mo kami dito imo man kami. May amon man. Kagas Semana Santa. Sunod. Itong gahayang ito na kwanto. Doon kilala kita ulat. Na kabawan. Is nang ulat karaghan ko. Tigpaghid dito, pahumot dito, kaya mo man, ako na kaya, bro, ka nagbalik ko sa magarat. Sa ubangan sa Diyos, kabalo ang Ginoo sa ating kasikasan. Sa panahon na kita wala nakakilala sa kamaturan, wala isang Ginoo giniisip na ina tanan sayo para sa akin. Kahit na kahit balo mo, kung kadumdum ka mo siguro, pero kung dirila sa Rizal akong tatay, kilala kataman. Hasta sa pulang lupa, kay white liwan partira tatay ko. Ginatsugat ka karbaw, ka taga pulang lupa, kagabang taga diri, kung magbata sila. Siya lang ang yataman. Kung may ara, gani singa, inang wala nga, pero padang balaw, intindi ka mo na. Ito pag, na mahimo man siya na, babayilan man, ara tatay ko. Kaya may soldado, makmiya, libot-libot sa balay, tao. Pag uli naman, magurag ko kayo magulang na, one-fourth kit ka, baboy na, kaya pasaan na uli. Ara pati mo pagkalan niya. Pertik na mo. Pero sa dira na nakakilala sa kamaturan, mga oto, ang pagkababaylan gibiyak. Siling sa akong mga pakaisahan kay man, walaan ni Mas Rizal, basta patrimonyo, sugarol. Ano siling na? Tatay Manuel, hindi ka doon mapatawad sa Ginoo. Kay man, kinarusa ng tao ng baboy. Tatay ko tuod nga amo lang ito, kung maayo ito man sabat sila sa tong panahon nga waay ako makakilala. Pero karon nga nakilanaan ko na, ang Diyos nakasagot kung nakaintindi sa akong kantanan. Amoy na ang kaayo sa akong Diyos mga utod, sa dira nga waay patakay balos na maturan, sa dira nga nagkinabuhi kita, hindi sumaw sa prinsipyo sa Diyos. Ang Diyos hindi mag-iisip na salain nato. Karamdanan po nga ang Ginoo nagpadala siyang mga manugwali sa matag lugar. Karamdanan po nga ayari kami diri sa inyo mga utod, aron agod sa pagpahimalos kamaturan, samtang may panahon pa, ay maabot ang panahon na mag-take-off ang kaluwasan. Maabot ang panahon, mga utod, na tawgon kita sa kamatayon. Ang pamangkot kung pananglitan, mag-abot ang kamatayon sa aton. Maluwas ka hindi. Siling ni Pedro, siling pa niya sa unang Pedro 2, versikulo 9. We are a choosing generation, royal priesthood, holy nations, His special people. 1 Peter 2:9. Gusto ko basahan diri sa note, sa inilunggo para maintindihan tagit.
lawig ni sa akin, utod-utod lang ni. Hiling San Pedro, abang kamo pinili nga kaliwatan, harianon nga pagkasaserdote, balaan nga pungso, katawuhan nga yasang Dios, agod nga mapakita ninyo ang gamhanan nga mga buhat sang nagtawag sa aton sa inyo, gikan sa kadudulman pakadto siya kalatingalahan na kapawa. Sa nagligad, hindi kamo katawhan, apang karon katawhan kamo sang Dios. Sa nagligad nga tiyon wala kamo makaagom sing kaluoy, apang karon nakaagom kamo sing kaluoy. Salamat sa Dios mga utod. Si San Pedro nagsiling sa aton, apang kamo pinili nga katawhan sa Dios. Abi ninyo mga kuturan kamakabiyanan, ang pinili nga katawhan sa Dios sa Old Testament times, amo ang mga Hudyo kung Israelites. Gintawag sila, pinaagi kay Abraham to separate sa ibang nga mga tao. Ay sa panahon nila ni Abraham, halin pa sa kay Noe, ang mga tao mahilig magsimba sa mga Diyos-Diyos. Ang mga tao nalipat sa matuod nga Diyos. Karon si Abraham nag-anak kay Isaac. Karon si Isaac nag-anak kay Jacob. Kag si Jacob nag-anak sing 12 ka mga patriarkas. Sa sining 12 ka mga patriarkas, dira naghalin si Ginoong Hesus sa kaliwat ni Juda. Gintawag sila sang Ginoo argod painon mga utod. Hindi na paintindi nga ang ibang na tao wala na sing kaluwasan, no? Gitawag sila sa Dios agod sila mahimong kapawa sa kalibutan. Siling ni San Pedro, pinili kamong katawhan. Abi ninyo mga kauturan sa panahon ni Hesus, ang mga Hudiyo nag-aisip sa mga hintil na mahigkogin. Sinong hintil? Aside sa Hudiyo hintil, na kita hintil kita. Mga Amerikano, mga Australiano, anan nga tao, luwas sa Hudiyo. Hintil meaning higko na pagkatao. Apang mali ang ilang paghunahuna. Tungod kaya nga aton Diyos sa tanan nga mga tao. Ang Israelites gipili para nga magminsahe sa bilog kalibutan unta. Pero na failure sila. Siling San Pablo ang San Pedro mga utod, kamo halin sa kadulog takadtos katawa. Ang aton kinabuhi sa itong panahon mga utod, dumdumo naton nga aratas kadulog. Aras kadulog. Sa nagligad yung mga gabi, gintudlo si Pastor Basilisco ng matuod nga adlawin ng kuwain o gani. Sabado, hindi Domingo, pero kita sa hunahuna naton ng Domingo, tuod na gina, isa na po sa una mga kuturan. Kami, hindi kay Prasel nga magsimba lang kung pista, hindi. Kada Domingo arak ni sibahan. Kada sirom, upod kumanghog ko, sinanay ko, nagarosaryo baya kami. Ha? Memorize ko ang Flores de Mayo, ako galing. May ara ko, dibuto, San Vicente Ferrer. Ina, tanan, mga utod sa aton kinabuhi, kadudulman bayat, apang siling sa Biblia, gintawag kamo, agod magkadto sa kapawa. Kasanan. High school pa ko, nagalibog yung ulo ko. Gahibi ko, pirmi mong simba, pero Ginoo, maluwas ay halak ko. Wow, siling, ang Ginoo nga utod, magagiya sa aton. Ang Ginoo magagiya sa inyo. Kung sincero kamo sa pagkilala sa kamaturan. Siling ni San Pedro, mga kauturan, siling pa niya dire, sa ligad na panahon, hindi kamo katawhan sa Diyos. Abi ninyo, ang mga Hudyo, ang mga hintil, siling San Pedro, hindi katawhan sa Diyos. Apang sa dira nga ikaw kag ako siningtag na sa gabi, sini nga barangay sa inyo palibo, sa dira nga kita magadawat sa Ginoo, isip iyang katawhan, mahimo kita nga awo sa Diyos.
ang pamangkot. Kaya ang makasunod lang sa ginharian sa mga langit, tao sa Diyos. Ang pamangkot mo ito, sino sa inyo gusto nga mahimong matudtuod na tao sa Diyos? Amen? Kung gusto ninyo, ang sinabi mo ito. Kung gusto nga ito na mahimong kita nga tao sa Diyos. Naidumdum ko, sa Acts 10:31, kaya nga ginhatag ni pastor na illustration. Pero ari man ni sa akon nga slide, sa akon nga no, gusto ko lang i-explain sa inyo ito. Isa ka panahon, istoryahan ta. Sa pagkaibog na ko ng istorya. Hindi kong problema. Puno ng salakyan pagkaroon kami. Pero istorya kami. Siling pas mga malang, tayo istorya, di sila malang, patsa suga, istorya ka. Pero hindi ka pagpatsin suga karoon, kaya hindi ka magkirtaay. Isa ka panahon sila. Ining si Pablo, kag si Silas, nagkadto sila dito sa Pilipos. Pagkadto nila dito sa Pilipos, kabalo ko mo ang Pilipos kontrolado sa Romans. Ang Israel sa panahon under sa Roman colony. Di kontrolado na sila dito sa Pilipos. Kag dito sa Pilipos, ang mga tao dito sumilimba sa nagkalain-lain na Diyos. Abi niyong pinakapopular sa ila dito si Diana. Diana. Kaya na nakaroon, kung nag-eskwila ka mo sa una, paborito, ginang nga subject abi, tinatawag nga Greek mythology. Kaya ko kay nanay, sinahambal ka na di sa eskwelahan. May mga Diana, may mga si Apollos, may si Sinupato, may mga goddesses ba? Di ba? May goddesses, goddess sa nagabusong, goddess ang goddess ang ano na. Sa tong panahon. Pero karong panahon, sino na ang, hindi na goddess, kundi na, ng ano panawag sila. Ining santo na sa mga manguma, sino ba yun? Wala niyo sino. Ha? San Roque. Si San Roque niya basta doon makaw. Ato sila ni Pablo dito, kami Silas. Nagwali sila sa may balita sa Pilipos. Agoy, kay dito sa Pilipos, ang tao walihan, naakit kay Pablo kay Silas. Tama na kanami ang taga nyo kalibo kay hindi maakit walihan sa kanatoran. Ano nang ginanami? Hindi itabla mag-plus-minded mga utod. Agoy, gibakol nila si Pablo kag si Silas. Pagdaldal kay Pablo kag kay Silas mga utod, grabe. Kuha na ang ano na sa ato pagkambal. Hadog, lawas na Kagdayon ginsulod sa prisuhan. Pagsulod sa prisuhan mga utod, ginbutangan pakapandog ang iyang tiil. Hindi mo pandog. Inang kahoy bala, mga 2x4 pangitan, 2 kabilog, dihaan mo na. Sunod isa dihaan mo, itakop mo na siya dito. Itakop. Hindi ang lakate, ano tawag pandog sa kanaraya. Kabisa sa Biblia. Si Pedro kag Silas, ara sila dito. Damo, piniriso dito. Pero pagtungang gabi, si Pedro kag si Silas, imbes na basulon nilang Ginoo, nagkanta sila sang mga kalantahon Christian songs. Kadayon, nangamuyo sila. Silang pangamuyo, hindi lamang ginpangamuyo nila ang ilang kaugalingon, kundi mismo ang mga kaupod nila maara dito sa prisuhan. Pagkatapos nila, naglinog, sing pusog kayo malinog. Paglinog mga utod, nag-abrihan ang firtahan sa prisuhan, nabungkag ang pandog, tanang nagapos ng mga tao na wala. Ang jailer, pertingkul ba? Ay man sa ilang panahon, kung ikaw, ang jailer sa atin, ano galing na karon? BGMP, Bureau of Jail Management and Penology. Tulba siya. Kay kung may makapalagyo nga priso, kinahanglan bayran niya
sang iya sinabuhi. Kinanglan patsyon, si Pablo siyang panahon, nakita niyang jailer na nagdala sang espada, tayo ay mat-armalite sa ilang panahon, espada man, na gusto mangin matay. Pero siling ni Pablo, mga utod, nagsinggit siya sing makusog na singgit. Siling ni Pablo, hindi paghaliti ang imong kagalingon, nga aman, kayo ay kami nakapalagyo, kami ara diri tanan sa sulod. Bao nahuwasan na pobre. Amo na siya. Nang kabalo kamo kung trabaho mo gani, kinanglan hindi kayo ma-failure ba? Doon pananglitan polis ka, sunod-sunod ka mo kan order ka mo. Dis Pilipinas ha, ang polisya kang lukoy, sunod-sunod na sa order ka mo. Bisa ang order ka mo sa babaw mali, sige na lang, ay hindi ka masweldohan. Ang jailer! Sa pagkibalo nga nagsinggit si Pablo, grabe kalipay sang jailer, nagsinggit sa butangan si mga suga. At pagkabutang sang suga, mga utod, ginkuha si Pablo kag si Silas. Pagkuha ni Pablo kay Silas, kinbutang sila dito sa kwa, nagluhod ang mga tao, kag nagsiling kay Pablo kay Silas, mga Ginoo, ano ang buhaton ko nga naluwas ako. Ang point, mga utod amo, ang jailer nagkinahanglan na mangkot kung ano ang himuon niya para maluwas. Bot sing ganon, mga kautoran, ang kaluwasan, sultihan ko kamo, sugiran ko kamo, hindi ni mag-abot sa aton kung way mantasing buhat. Amo na nga nag-abot ng kaluwasan, diris nyo kalibot, kung kay may ginbuhat kamo. Nagkanto kamo sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Hindi na pwedeng ang kaluwasan nga way kagit ginbuhat. Kaya kung way kagit ginbuhat daw si Juan Pusong wa mo. Isa ka panahon siya, siling ni Juan. Siling ni Juan Pusong. Lo, ano nang patay lo? Siling ka lulo na. Kung baho, gali na, patay na na. Ay, gali. Ako'y kinagtapas mas Juan Pusong kakahoy. Pagtapas na kahoy, ano mang hasok ng tao, dire gitapas na, siyempre, mahulog siya eh. Apil sa hulog. Paghulog na lipong siya, pagbuktaw na nagutot, perti makabaho si libaw, patay di ko ba? Mo siya ka, barubalsan saging balaw. Kag magpaanod-anod, dayon, bahaw ng anod dito, galutaw-lutaw, may bayabas mga luto, pula-pula, yilo-yilo, gibaw, si Juan Pusong, bayabas, mandaad niya kung buhay patah. Balik ta sa istorya mo ito. Napakadlaw talang ka. Mga kauturan, ang kaluwasan nagkinahanglan nga kita magabuhat man. May response bala kita. Siling pa diri, sa istorya ni Nicodemo, si Nicodemo, mga utod, siya doon ni siya ka bright na tao. Kay member ni siya ka Sanhedrin. Ang Sanhedrin, amo ng Supreme Court sa panahon sa Israel. So, kung member ka Sanhedrin, isa ikaw sa mga justices nga ara dito. Kung isa ka sa mga justices, mga utod, nangkot siya na kurso mo. Ang membro ka Supreme Court natin na kurso ng tapos, abogado, lawyer. Di sa aton sa Pilipinas, ang aton sa Supreme Court, piragani kabilog ang arada ng mga justices natin. 15 kita tanan at pilang Chief Justice. Si Nicodemo, mga aton, membro na Sanhedrin. Botsing ganon, si Nicodemo siyang kugalingon, damo siya kwata. Hayahay ang iyang kinabuhi. Nabi ang iyang balay. Siguro ang ginakaon ni Nicodemo, mga utod, huwag na nasurog kaan ka kaupag, ubad ka tinapah. Kasi siguro kaan ka, linapuhan, nga tangkong subakan koon. So, una bata pa kami. Tangkong subakan mo nga koon, kung naigi. Ako saklo lang lips to lips mo, mga utod.
Pagkatapos mo ka, naburong yung pusong mo, ay puros hangin ang nagsunod. Ang sige, sup-sup ba? Tungkol sila mga utot, si Nicodemo, hindi mo sila. Manggaranon siya nga pagkatan. At pagkabalukan mo, masayang pagkamanggaranon, why niya maangkon ang tuod na kalipay. Mga utod, sugiran na kalipay. Hindi tungod kay damot na kwarta malipay. Ang kwarta hindi makahatag sa aton sing kalipay ba yan? Ang kalipay maangko naton dira sa kamot sa Diyos. Tungod sina ang record, si Nicodemo mga utod nagkadto dito kay Ginoong Hesus. Pag-adto niya dito kay Ginoong Hesus mga utod, gabi ayat ka. Gabi mangkot mo sa gabi ko. Ay man mahuya si Nicodemo nga makitaan ka mga tao. Kita kaysa amo na aton attitude. Mahuya kita nga makitaan ta. Si Nicodemo amo man sinaastin. Kuya siya, kung naabala siya, membro siya ka Supreme Court o anto pagkatapos magkadto kay Jesus nga sa si Ginoong Hesus bisan anhon mo iskan ang tanang nga record sa mga popular na eskwelahan sa panahon niya dito, why sing record nga si Jesus na enroll dito. Buot sing ganon, why siya sing natapos. Buot sing ganon, why siya ka-eskwela. Pero si Nicodemo nagkadto dito, ay bisan pa sa sining tanan, nakita ni Nicodemo na ang Jesus nga nagawali, amo ang isa ka Jesus nga makahatag sa iya sing katagbawan, makahatag sa iya sing kasiguruhan, makahatag sa iya sing kaluwasan. Sabi ninyo mga utod, bisan ano ang atong angkon kung may kaluwasan sa atong Diyos. Pulos. Sino sa inyo diriga edad na sing 80, bet? Why pa? Sino na ka-edad 70 dire? Bet? Isa, bumalak ito tubo. Sobra si sinasting ta kate? Kiperlihas pa. 17 ako. Ini nga tuig ba 71 ko. Sino edad 50? Yung ara, 50. Hindi niya 50. Pero ang pamangkot ako, sa sinang aton ng mga edad, kwentaha ko no, kung ano ang laban. Kalipay kasakit. Laban kita ang kasakit. Sa edad ni mga 70, sa edad ni mga 50, sa 60, pilahan ka bisis nga problema ka kayo at bugas. Pilahan kabisis nga nagproblema ka kayo at daraple kung kinraya pa. Pila kabisis nga nagproblema ka kaya ang imong bata hindi makaadto sa eskwelahan. Apang mga utod, ang matutuod nga makahatag sa ating kalipay mo si Jesus. Busa si Nicodemo nagkadto dito. Pagkadto ni Nicodemo nagsiling siya, Ginoo nga maayo. Paano ang buhaton ko nga makapanubli sa ginara sa mga langit? Labing maayong pamangkot sa isa ka maalang na tao. Ano ang buhaton ko nga makapanubli sa ginharian sa mga langit? Hindi ka muutod magsaygi ka irinaway. Sa sangkapalang nga lupa, kahon na idot ninyo, maglinabuanay ka mo. Tuda lang, kay hindi kagig kumporme, kay man, imo kita na. Kung ang tunan, hatag ka. Kay hindi na makahatag ka ni mo nga magtaas ikaw. Mga kauturan, si Nicodemo, gusto siya sa kaluwasan mga utod. Bosa, siling ni Josiah, kinahanglan nga ikaw matawo liwat. Ano ko na? Matawo liwat. Sa in English pa, born again. Pero kadamuan sa mga tao, born against. But sing ganon, sa born again mga utod, kung sa kaman pa sa military, ano na, sa ano tinagalog sa in English pa, to the rear march. Ano tama, to the rear march. Kaya man,
ano ganito, di ko hakwat matiis ko, ano, kapituan, dumang tabi. Pagkatapos, pag tindog ka mo, about face. Pero, ang iban, right face, left face. Ang kinahanglan sa Ginoo, about face. O, singgalon mga utod, kung ikaw kakulot, pahayangan. Kung ikaw kahayang, takanggon. Amoy ng born again. Born again, mga utod. Eh, si Nicodemo, nalibog sina, mga utod. Libog si Nicodemo. Kung anong botsing ganon, sili niya kay Isos, kinahanglan ba ko matawo, liwag? Sulod ko yan sa akong nanay. Di paano ka makasulod ko nga bahol pati mo sa imong nanay? Nalibog ang isa ka maalam na tao. Pero siling ni Isos sa iya, Nicodemo sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, kinahanglan ikaw matawo sa tubig. Kaag sa Spirit. Tubig, botsing ganon, bautismo mo. Espiritu, botsing ganon, na ang imong kinabuhi na bago na. Kung sa unang panahon, sa walay pikaw mabago, ang imong ginahimo, puros lang pang marites, sa parihas mo karon bago. Sa una, inigitimo mahuraman, kabugas, bisan sa nagkasalmon, karon pahuram, dumanay. Sa una, mga utod, mag-adto lang sapat kay ba sa balay mo pag uli wilwig matiis na. Ako nang tagiyak, kaluoy man ko. Hindi kaluoy pinirador na isa. Amo na mga utod, kinahanglan ano ko no? Nabago. Natawo sa tubig kag sa espiritu mga utod. What's in ano? Ining duha upod-upod ni siya. Hindi pwedeng ikaw matawo sa Espiritu. Hindi ka matawo sa Espiritu, not unless hindi ka matawo sa tubig. Hindi ka makadawat sa Holy Spirit, not unless hindi ka nabautismuhan. Kaya na-explain sa aton, sa atong unang hambal, si Jesus, pilay ng bautismuhan mo to, 27. Nabautismuhan siya sa amo, sinangaitan. Tungod kay, nakaintindi na siya. Siling ni Juan, samtang siya si Jesus nagpalapit. Siling Juan, hindi ako angay bautismuhan mo, kay ikaw gadi, Diyos, bautismuhan ta pa ka. Anong sabat ni Jesus? Pabay ini siya karon, kay amo ini ang gatuman, nagahimos pagtuman sa bugos na pagkamatang. Butsin ka nun, ang tao, bisan ano kayo ikaw, bisan ano kanami ikaw, not unless ikaw nagadawat santos bautismo, hindi kagid totally nga maayo. Kinahanglan ng tao magadawat sa santos nga bautismo kung siya gusto sang kaluwasan. Ay tao nga makaangkon sa kaluwasan not unless na bautismo. Marcos 16, versikulo 15, versikulo 16. Lakat kamo kay wali may balita sa bugos kalimutan. Ang nagatuo ng bautismuhan maluwas. Apang ang wala, tago din yan. Ano ka no? Nagtuo ka at bautismuhan maluwas. Pero ang wala, tago din yan. Mga utod, sintak na sa tago. Ang Diyos, nagapanuktok sa matag isa naton katagipuson. Ang Diyos nagpaabot sa iyo sa paghimo sa isang ka-radical desisyon. Desisyon na magahatod sa imo sa kinabuhing walay katapusan. Desisyon nga kung sa diin ang mga tao sa kalibutan magbebiay sa iyo. Tuod na siya. Apang ina nga desisyon, kaangay ni Jacob, way niya ginbali ang ihambal sa mga panagsya. Dumdumo naton makotoran nga ang Diyos na napanuktok sa atong kasing-kasing. May isa ka istorya na tapusan niya hatag ko sa inyo. May isa ka tao na napreso tungod siguro sa damo ang krimen kaya ang nabuhat. Pagkatapos ang iyang maginikanan daw na subanan,
Sino sa inyo diri di mga malipay nga bata mong preso, no? Napreso siya. Pag-abot sa panahon nga siya na magpauli, nagsulat siya sa iyang tatay. Tay, sa katapusan, makagawa na kita. Tay, basi naghatag ako sa inyo sing kahuluyan. Gusto ko magpauli. Pero, kung hindi ka mo magsugot, hindi lang ko magpauli. Kung magsugot ka mo, butangi lang ninyo sang yellow ribbon sa oak tree. Atubangan siya mo. Ay pag-agi sa train nga makita na ako nga may ribbon, meaning gidawat ninyo ako. Tituod man mga utod, pauli na siya hunahuna niya duha ka bagay. Kung hindi ko pagdawat ninyo ako. Dayon, sang naglapit na siya, sili niya agoy, disgrasya. Daw ay nasing oak tree siya bagay. Mga utod, sang naglapit na siya, why nasing oak tree na nagagwa na dahon. Kay ang bilog na oak tree ginputos sang yellow ribbon. Botsing ganon nga siya gindawat sa iyang tatay. Botsing ganon nga iyang salagin pasaylo sa iyang maginikanan. Botsing ganon nga way sa isipi siya makalapasan. Kay ang iyang ama ay nagapalangga sa iyo. Mga utod, sintak niyo sa ganon. Ang Diyos nagpalangga kanino sa katapusan nga gabi ikan. Ang Ginoo nagapanawag sa aton kung sino ang gusto na makikupod sa panimalay sa Diyos. Kung may handom kamo kaangay sina na uturan mga kabiyanan. Mahimo ba nga kita magatindo sa pagpakita nga kita may handom sa kaluwasan? Isa ka seryoso nga panawagan sa Diyos sa matag isa sa aton mga kauturan. Isa ka panawagan nga kinahanglan nga kita magasabat sinanali nga pagsabat makabyanan ka mga kauturan. Kung ginabatsyag nimo nga wala sa imong kaugalingon nga hindi na kinahanglan, ikaw mo ay mag-desisyon. Akong tawagon si Pastor Basilisco kag si Chip Tumaog na aritri. Kung inyong ginabatsyag mga utod nga kamo gusto na magadawat sa Ginoo sining takna sa gabi. Siling ni Ginong Iso, siling ni Hako, way niya ginakahuya sa mga tao ang iyang pagtuo at ubangan sa Dios. Yadtong mga tao nga gusto na magpakita silang kagalingon na mag-alagad sa Ginoo, pwede kamo, kag ako kamo ginahangyo sa pag-forward diri mga utod, dirigid, kay kami maghahatag sa isa ka special prayer para sa inyo. Na ang Diyos magpakamaayo sa inyo mga utod. Ako ginahangyo ang gusto lang, forward ta diri, hindi kamo magpahuya mga utod. Kay iya nes kaluwasan natong ginisuryahan diri, hindi inilahog-lahog, kay man panahon na karon nga kita magadawat sa panawagan sa Dios. Tungod sina sintak na sa gabihon samtang kita magapamati si saka mahinay nga kadantahon. Ako ginahangyo ang ato nga mga ordained elder kag ordained pastor sa pag-ampo sintak na sa gabi aton ampuan ini sila mga kauturan kag mga kaabyanan magadugo kita sa atong tagsa mga oras. Mabing kamahanan ko walay katugtuban ng mga Diyos na yarakas kitasaan sa mga langit Ginoo. Salamat o Diyos isa ka panahon ni ginhatag nimo sa amon. Salamat Ginoo nga kung sa diin yari ang mga katawhan nga nagabatya Ginoo Diyos sa ilang pagkinahanglan sa imong presensya. Amon handom Ginoo nga ini sila tanan may kaupod namon dito sa kinarian sa mga langit sa panahon na ikaw magabalik Ginoo Diyos. Pinahandom namon Ginoo maning makatawhan nga yari dinis niyo kalibo, magkinitanay kami kag magkinamustahanay kami sa panahon nga kami magapamaulit na dito sa imong ginharian. Isip mga ordinado nimo nga makatawhan. Among ginapataas ang among nakamot sa ulo sining among mga kadyanan. Kamot nga nakasimbolo sa kamot na Ginisos na amo ang
kiya sa ila sa tanan nilang pagpanginabuhi sa sining kalibutan. Amot na kung si Dehen ang Dios magatoy-toy sa ila sa dapat nila pagabuhaton kag maghatag sang paglaom sa ila tanan. Nagasimbolo gihapon Ginoo nga ikaw wala nagbiya sa ila kundi ikaw nagtawag sa ila samtang may panahon pa. Salamat nga ikaw sa gihapon nakig-ukod sa amon. Salamat Ginoo ang talambuan sa mga langit na buksan para sa amon kag para sa ila sining tanan. Salamat Ginoo nga hindi paulihi ang tanan nga sila kag kami makahimo sa pag-alagad sa imo samtang may panahon pa. Salamat nga ikaw nagadawat sa amon subong pinasaylong anak na lalaki kag anak na babae. Salamat Ginoong Dios nga ang talambuan sa mga langit na buksan sa matag isa sa amon sa ngalan ni Hesus nga magluwas. Amen. May gabi.